Magandang araw sa ating lahat. Ako nga pala si Teacher Cha at sa video na ito ay pag-uusapan natin kung ano ang pangalip at ang iba't ibang uri nito. Handa na ba kayong matuto? Ano nga ba ang panghalip? Ang panghalip ay isang salitang pamalit o panghalili sa pangalan. Ibig sabihin, ito ang ginagamit natin upang hindi paulit-ulit pa ang mga pangalan ng tao, bagay, hayop o lugar na tinutukoy sa isang pangungusap. Ngayon ay may dalawa tayong pangungusap. Una ay ang si Maria ay nagluto, si Maria ay naghain ng pagkain. Kung mapapansin nyo, hindi pa ito ginamitan ng panghalip. At ang pangalan na Maria ay paulit-ulit na binanggit. Ngayon ay bigyang pansin nyo naman ang pangungusap na nasa baba. Si Maria ay nagluto at siya ay naghain ng pagkain. Kung mapapansin nyo, ginamitan na ito ng panghalip na siya, na kung saan ginamit ang siya para hindi na ulitin ang pangalan at gumaan na ang isang pangungusap. Laging tandaan, kapag inuulit ang pangalan sa pangungusap, nagiging mabigat ito pakinggan. Kaya gumagamit ng panghalip upang maiwasan ang pag-uulit at maging mas malinaw at maayos ang pagpapahayag o maging maayos ang isang pangungusap. Ngayon naman ay magtungo tayo sa mga uri ng panghalip. Unang-una sa lahat ay ang panghalip na panao. Ang panghalip na panao, ito ay ang mga panghalip na pumapalit sa pangalan ng tao. Ginagamit ito para hindi na ulit-ulitin ang pangalan sa isang pangungusap. Halimbawa naman ng panghalip na panao ay ako, ko, akin, amin, kami, kayo, atin, inyo, kita, mo, siya, kanila, kanya, sila, tayo. Sa pangungusap naman ay siya ang nagluto ng masarap na ulam. Pangalawa naman ay ang panghalip na pamatlig. Ang panghalip na pamatlig, ito ang mga panghalip na ginagamit sa pagturo ng tao, bagay o lugar batay sa layo nito sa nagsasalita at kausap. Halimbawa na lang, ito ay ginagamit kapag malapit sa nagsasalita, malapit sa kinakausap at malayo sa nag-uusap. Ang halimbawa naman nito sa pangungusap ay diyan sa lamesa ko iniwan ang susi. Ang panghalip na pamatlig ay diyan, na ginagamit kapag malapit ang kinakausap. Ang pangatlo naman ay ang panghalip na pananong. Ang panghalip na pananong, ito ang mga panghalip na ginagamit sa pagtatanong tungkol sa tao, bagay o lugar. Halimbawa naman ay ano, ano-ano, sino, sino-sino, nino, alin, at alin-alin. Halimbawa naman sa pangungusap ay sino ang kumatok sa pinto. Ang panghalip na pananong sa pangungusap ay sino. Ikaapat naman ay ang panghalip na panaklaw. Pag sinabi nating panghalip na panaklaw, ito ang mga panghalip na tumutukoy sa dami o bilang ng hindi tiyak kung ilan o sino-sino. Halimbawa naman ito ay lahat, madla, sino man, alinman, anuman, bawang, isa, ilan, at bawat isa. Sa pangusap naman ay lahat ay inaanyayahang dumalo sa pagpupulo. Ang salitang lahat ay ang panghalip na panaklaw. Panghuli naman o ikalima ay ang panghalip na pamanggit. Pag sinabi naman nating panghalip na pamanggit, ibig sabihin ito ang mga panghalip na nag-uugnay ng dalawang bahagi ng pangungusap o sugnay. Halimbawa naman ay na at nang. Sa pangungusap naman, ang libro na binili ko ay bago. Ang salitang na ay ang panghalip na pamanggit. At yun lamang para sa videong ito. Maraming salamat sa panonood. At sana ay meron kayong bagong kaalaman na natutunan. Huwag kalimutang i-like, share at i-subscribe ang ating channel para sa iba pang araling pang wika. Paalam mga bata! Happy learning!